Magandang hapon po sa bawat isa. Dito po muli tayo sa Rema Peace para po sa ating everyday online Bible study. Bago po tayo mag-start sa ating pong topic, tayo po muna ay manalangin. Yuko po tayo lahat. Ama, sa pangalan ng Lord, salamat Panginoon sa hapong ito. Patuloy mo po kami turuan, samahan sa Bible study na to, Panginoon. Patuloy mo po akong itago sa ibang likuran. Hayaan mo mga salita mo lamang, Panginoon, mapakinggan namin at siyang magrema sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ng Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa. Ayan, maulang hapon. Ayan. Kahit po maulan, naniniwala po ako na nasa mabuting kalagayan po tayo sapagkat ang Diyos po natin ang laging sumusubaybay at sumasama po sa atin naman po ang pagdaanan natin. Naman po. So, nandito po tayo sa topic po ulit natin, na 7 abundant promises from Psalms 23. Napakinggan na po natin yung mga tinuro po ng ating mga pastor na patungkol po dito sa topic natin na 7 abundant promises from Psalms 23. At sa bawat isa po sa atin, alam ko po na memorize po natin yung Psalms 23. Naman po ba, napakagandang verse po nito. Lahat naman po ng nasa Bible, mga verses, mga pangako ng Panginoon ay napakaganda. Pero ito po sa sobrang comforting chapter, ito pong Psalms 23. At dito po pinoproclaim or pinapakita kung gaano po kabuti ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Pinapakita po dito yung assurance at provision ng Diyos sa mga taong nagpapa-under po sa kanyang kalinga. Nagpapa-under po sa kanya or nandun po sa care niya. Dito nga po, alam naman po natin na ang Psalms po ay ang nagano po nito ay si David. At sabi niya po dito, si David po, dito Psalms 23, ay sabi niya po dito, siya po ay hinalintulad niya ang sarili niya sa isang tupa. At alam naman po natin, ang tupa po ay asa. Ang tupa po ay asa sa pastol. At dito nga po, hinalintulad din ni David na ang pastol po ay ang Diyos. So dito po makikita natin yung relasyon ng isang tupa sa kanyang pastol at relasyon ng pastol sa kanyang tupa. Mababasa po natin sa sa New and Old Testament po, Old or New Testament, kung gaano po kabuting pastol ng Diyos. Ano ba yung katangian ng isang mabuting pastol? At ito po ay pinakita niyang ating Panginoong Jesucristo na siya po ay ang ating mabuting pastol. Siya po ay ang pastol na kung saan makikita natin na kahit po ang kanyang buhay ay ibinigay niya para sa mga tao, sa tupa. At ang sabi niya dito, ang pastol po, ang sabi niya dito, lagi siyang nakasubaybay sa mga tupa. Lagi po siyang nakabantay, lagi niyang tinitignan yung mga tupa niya. Nandun yung pag-guide niya, andun yung pagtingin niya lagi kung ano yung nangyayari sa kanyang tupa, nakasubaybay, parang 24/7 po, nandun yung CCTV, binabantayan niya yung mga tupa po niya. Yan po. So dito po, nabanggit na po ng ating mga pastor yung number 1 at number 3. Number 1 to number 3, na kung saan yung mga pangako po ng Panginoon na makikita natin dito sa Psalms 23. Dito po tayo sa number 4. And number 4 po natin ay, I shall not be in want. Ulitin ko po yung number 4 po natin. I shall not be in want. Dito po sa verse 1 na po ng Psalms 23, ang sabi niya, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. So walang pagkukulang kapag ang Panginoon ang iyong pastol, ang iyong shepherd. Siyang shepherd po natin. Anong sabi niya po dito? Sa NIV version, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Sa iba po, sabi niya, I lack nothing. I lack nothing. Sabi niya doon, walang pagkukulang. So, ang Panginoon po yung shepherd po natin. At pag sinabi pong pastol, katulad po ng sinabi natin kanina, hindi po siya aalis sa tabi ng
tupa kasi alam niya na asa po sa kanya yung tupa, na wala na pong alam gawin yung tupa kapag wala na yung pastol niya. At sa atin po, sabi dito ni David, siya ang Panginoon, ang ating pastol, at dapat tayo po'y asa sa ating Panginoong Hesukristo. So ulitin ko po, sabi niya po dito ay lack natin. Walang pagkukulang, wala kang mararanasang pagkukulang sa buhay po natin kung nandun po na ikaw ay under sa care ng Panginoon, under ka ng tupa, nandun ka sa kawan ng Diyos. Ano po? Sabi niya dito, hindi magkukulang sa lahat ng bagay. Yung needs mo, yung wants mo, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon sapagkat, ang sabi niya dito, siya po ang ating pastol. Hindi ka magkukulang in all aspect po ng buhay natin. At din pa lang po sa verse 1, nakalagay na po doon, package na po agad. Sabi niya, ang Lord ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Saan po ba? Kasi sabi niya dito, doon po sa verse 2 hanggang verse 6, pinakita po ng Panginoon doon, no po, na sabi niya doon, saan ka man magpunta, sasamahan kita. At nandun yung kapahingahan na ibibigay ko sa iyo. Hindi ka magkukulang sa kapahingahan, hindi ka magkukulang sa guidance, hindi ka magkukulang sa buhay mo. Bakit? Kasi siya ang iyong pastol. Siya ang ating pastol. Ang sabi niya po dito, kahit na, dun po sa verse 5, sabi niya dun, di ba po, pinaghahain niya tayo. Na kahit nandiyan yung mga kaaway, nandun yung pagpapala ng Diyos sa atin, divine na pagpapala ng Diyos sa atin. At dun po sa verse, sabi niya doon, yung mercy ng Diyos, yung goodness ng Diyos, hahabulin ka nito. Susundan ka nito. Alam niyo po sa ibang translation, ang sabi niya doon, hahabulin ka. Hindi ka lang hahabulin, kundi talagang ikaw po ay susundan at susundan. Ikaw po ay didikitan ng pagpapala at ng awa or ng biyaya ng Diyos. So, ganito po kasarap na ikaw po ay tupa at ang iyong pastol ay ang Diyos. Sabi niya dito, ano mang kailangan mo, ano mang needs mo. At alam niyo po, hindi lang yung pangangailangan natin. Ganito po kasarap, ini-spoil tayo ng Diyos. Di ba po, ang mga magulang, minsan talaga, andun yung pag-spoil nila sa kanilang mga anak. At ang Diyos po ganun din. Ang sabi niya, hindi lang yung needs mo, hindi lang yung mga kailangan mo everyday ng buhay mo, kundi even po yung mga wants natin, na po, sa turn, pero yung mga luho mo, kaya pong ibigay ng Diyos yan. Kaya nga sabi niya po dito, sa John, di ba po, nandun sabi niya, hingin mo yung mga bagay na gusto mo, at ipagkakaloob po to ng Ama sa pangalan po ng Panginoong Hesus. So, nandun po yung nag-i-invite ng Diyos, hingin mo. Minsan, di ba, tayo pa yung ini-invite ng Lord, sabi niya, subukan mo ako, kung hindi ko ibigay, ibuhos sa'yo yung lubusang pagpapala. So, sabi niya po dito, napakasarap na ikaw po ay under ng care ng ating Panginoon. Bakit? Kasi hindi ka magkukulang sa mga bagay na kailangan mo. Ibibigay, isusupply ng Panginoon. Ganun po kasarap na naglilingkod tayo sa Diyos at umaasa tayo sa Panginoon. So, patuloy po tayong maging tupa under ng care ng Panginoon. Kasi ang sabi po dito, ibibigay niya ang pastol, ang magsusupply ng pangangailangan ng tupa. Ang pastol ang magpapakain, ang pastol ang magpapainom, ang pastol yung magga-guide. At even nga po kapag tayo'y naliligaw, at hindi mo na alam kung saan ka pupunta, hindi mo na alam kung anong direction yung pupuntahan mo, ganun po yung tupa. Kapag po siya nawala na dun sa mga kasama niya, nahiwalay na po siya, hindi na po niya alam kung saan siya pupunta. Kaya nga po, di ba, yung mga pastol, may mga pangkawit po sila. Yung tungkod, di ba, may pangkawit sila. Bakit? Yung isang tupa na liliko, na po, iiwalay doon sa mga kasama niya. Kakawitin po yan ng pastol para ma-direct po niya ulit doon sa pupuntahan talaga nila. So tayo po, katulad po ng isang tupa, maging asa po tayo sa Lord. Maging nadupit tiwala natin sa Panginoon. At pag po ang tupa ay naliligaw, hindi niya na alam kung paano bumalik dun po sa mga kasama niya, even sa kanyang pastol. Ito po ang pastol po ay hahanapin tong tupa. Kaya nga po, di ba, sabi sa sa New Testament, ang Panginoon po iiwanan niya 99 na tupa at hahanapin niya yung nag-iisang na nawawala. Bakit? Kasi hindi na po niya alam paano bumalik. At kapag nakita niya na po itong tupa niya, ito pong nawawalang tupa,
Hindi niya po to basta na papaluin, ano? Hindi niya po to tatalian para dalhin po doon sa ibang mga kasama niya. Kundi ang gagawin po ng pastol ay ito po ay kanyang bubuhatin. Ilalagay niya sa shoulder niya, ilalagay niya at bubuhatin niya, dadalhin niya po doon sa mga kasamahan nung iba niyang mga tupa. Ano po? So, ibig sabihin, yung Lord po natin, kapag ikaw ay naliligaw, kapag ikaw po ay hindi mo na alam yung landas na pupuntahan mo, hinahanap po tayo ng Diyos. At kapag nahanap ka ng Panginoon, hindi ka niya papagalitan, hindi ka niya itatakwil, kundi ang sabi niya dito, kakargahin ka niya. Di ba po doon sa alibugang anak, yayakapin ka niya kahit nagkamali ka, naligaw ka. Nandun yung pagyakap po ng Panginoon. Bakit siya po ay mabuting pastol? Siya po ay napakabuting pastor ng lahat. Ano po, siya po ang mabuting Diyos. At wala na pong papantay sa kabutihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran po natin. At alam niyo po, sabi niya dito, si David, nandun po yung confident niya. Nang sabi niya doon, alam ko na hindi ako magkukulang kasi ang Diyos ang aking pastor. So, nandun po yung confident, nandun yung sobrang proud si David na siya ay tupa ng Diyos. Siya ay tupa ng Panginoon at alam niya, sabi niya dito, hindi ako magkukulang sa anumang bagay na kailangan ko. At makikita po natin sa buhay ni David na siya ay pinagpala ng Diyos. Bakit? Kasi alam po ni David na siya po ay kailangan asa at ang tiwala niya ay sobra-sobra sa ating Panginoon. So, tayo po ay maging asa sa ating Panginoon. Kasi sabi niya dito, ang Diyos po ay hindi niya tayo pagkukulangin. Sabi niya, I lack nothing. Kapag ikaw po ay nasa Panginoon, ang pastol mo ay ang Diyos. Ang sabi niya dito ay hindi ka magkukulang sa anumang bagay. So patuloy lang po tayong magtiwala sa Panginoon. Patuloy lang po tayong dumikit, kumonek sa Panginoon. At sabi niya dito, lahat ay makukuha po natin. Kapag sinabi kasing tupa ka ng Diyos, siyang pastol mo, package deal na po yan. Kapag pastol ka, alaga ka ng pastol na yan, hindi kanya pabayaan, hindi kanya pabayaang makain o malapa ng anumang mababangis na hayop, hindi kanya hayaang magutom, hindi kanya mahayaang mauhaw, hindi kanya hayaang mainitan o mababad sa initan, mababad sa ulanan. Bakit? Kasi alaga kanya. At ang Diyos po natin, alaga tayo ng Lord, under ka ng care ng Diyos, hindi ka niya hayaang dumanas ng mga pagsubok na hindi mo kasama ang Lord, hindi ka niya hayaan na mag-isa, kasama mo po siya. Nandun yung protection, nandun yung pagpapala, nandun yung rest, nandun po ang kapayapaan, nandun yung guidance ng Panginoon. Package po ang magmahal ang Lord, package po kapag pastol mo ang Diyos. Wala na po tayong hahanapin pang iba kapag ikaw ay under sa bubungan o under ka ng kawan ng Panginoon. Kaya nga po sa mga tinuturo po ng ating mga pastor, lalo na po ni Pastor Boy, sabi niya doon, hindi ka magkukulang. Lahat kaya mong makuha under ng salita ng Panginoon, under ng kalooban ng Diyos, sabi niya hindi ka magkukulang. Minsan po nagkukulang lang tayo kapag hindi ka humihingi. Kaya nga sabi niya, you have not because you ask not. Di ba po ang sabi niya doon, hindi ka magkukulang kung ikaw ay humihingi. Anong sabi niya doon, hingin mo yung mga bagay na gusto mo, ibibigay ito ng Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon, ikaw po ay magalak, yung lubos na magalak ang lingkod po niya. Ngayon po, so close ko po sa isang kwento. And so po, ang kwento po na to, alam ko po, narinig na po ng bawat isa. Ayan, so may isa pong farmer at may alaga po siya na kalabaw. So, alam naman po natin yung kalabaw, yan po ay nakatali. Ngayon po, inaalagaan po ito ng farmer. Everyday po niyang dinadala sa mga damo kung saan makakain ito at makakainom ng maayos. Ngayon po, ito pong kalabaw ay dinalaw po ng mga kaibigan niya na hindi nakatali, yan, mga hindi nakatali na alaga. Ngayon po, dinadalaw siya. Tapos sabi niya, halika, kalabaw, maglaro tayo, pumunta tayo sa lugar na yun. Sabi nila, maganda doon. Ngayon po, siya po ay kinukulit po ng mga kaibigan niya. Ngayon sabi nung kalabaw, paano ako makakasama sa inyo, yung nakatali ako? Ngayon po, everyday, ginaganon siya ng kaibigan niya hanggang sa nagkaroon po ng inggit itong kalabaw. Nainggit siya na sabi niya, ang sarap siguro na hindi nakatali. Ang sarap siguro na pinapabayaan ka lang. Walang nagpapastor sa'yo, walang nag-aalaga sa'yo, walang nagbabantay sa'yo. Ang sarap siguro ng ganon. Ngayon nabuo po dun sa kalabaw na
dapat ganun din ako. Gusto ko din maging malaya. At alam niyo po, itong kalabaw na to, kakaisip niya, nakakaisip ng ganun. Nagkakaroon na siya talaga ng kagustuhan na umalis na sa pagkakatali niya. Pero alam niyo po, dumating isang araw, yung mga kaibigan po niya, dumala ulit sa kanya at napansin niya na kulang na isa niyang kaibigan. Ngayon, tinanong niya po sa mga kaibigan niya, sabi niya, nasaan si kaibigan ganito? Bakit di na siya kasama? Ngayon, ang sabi po nitong mga kaibigan niya, yung kaibigan natin yun, nung nakaraan, may mga bata na napagtripan siya. Yan, at yung nangyari, alam niyo po, itong kaibigan natin ay namatay. No po, grabe yung mga ginawa sa kanya ng mga batang yun, at to the end, siya ay namatay. Ngayon po, itong mga kaibigan niya malungkot, at umalis na po yung mga kaibigan niya. Ngayon po, itong kalabaw na to, sabi niya, nag-iisip siya, sabi niya, gusto ko pa naman maging malaya. Gusto ko pa naman na mapuntahan yung mga gusto kong puntahan, katulad ng mga kaibigan ko. Pero naisip po niya na katulad po dun sa kaibigan niya na hindi siya nailigtas, namatay siya kasi bakit walang nagtatanggol sa kanya. Ngayon sabi niya, masarap pa rin pala na may nag-aalaga sa iyo, na kahit nakatala ako dito, alam ko na hindi ako pabayaan nung nag-aalaga sa akin. Alam ko na kapag nandyan yung mga mananakit, nandyan yung mga, nandyan yung ulan, nandyan yung araw, alam ko na itong nag-aalaga sa akin ay hindi niya ako pabayaan na mabilad sa araw, hindi niya ako pabayaan na masaktan. At sa time ng alam niya kung kailan ako nagugutom, alam niya kung kailan ako nauuhaw. So, masarap pa rin na may nag-aalaga. So, katulad po nung kwento na yon na itong kalabaw na to, ninais niya na makawala, ninais niya na parang ang sarap na wala nag-aalaga. Pero in the end of the day, naalala niya o nakita niya na masarap pa rin na may nag-aalaga po. At sa atin po, masarap po na tayo ay alaga ng Diyos. So, wag po tayong lalayo, wag tayong aalis sa pagiging tupa ng Diyos, na po, na ang pastol natin ay ang Diyos. Manatili po tayong asa, manatili tayong nagtitiwala, manatili tayong nakakonect sa ating Panginoon. Kasi masarap po inaalagaan ng Diyos. Masarap na ang nag-aalaga sa iyo ay yung nagsusupply ng lahat. At ang sabi niya doon, mula sa kayamanan ng Diyos na hindi maubos-ubos, isusupply niya lahat ng pangangailangan natin. Basta nandun na asa tayo at nagtitiwala po sa Kanya. Amen po? So yun lang po, patuloy po tayong kumonekta, umasa, mag-rely lang, always sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ng Lord, salamat Panginoon sa kabutihan mo. Salamat po Lord sa pangako mo, Panginoon, na hindi kami magkukulang. Na ikaw yung mabuting pastol na ang laging nakasubaybay sa iyong mga tupa. Panginoon, kami asa sa iyo, sapagkat, Lord, wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Patuloy kami, Panginoon, na ilapit mo sa iyo lamang, Lord. Patuloy kami kumonekta lamang sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. Patuloy mo kaming kausapin, patuloy mo kaming samahan. Sa iyo po ang kapurihan, sa pangalan ni Jesus. Amen. So muli po, magandang hapon po sa bawat isa. God bless po.